Ayun, welcome back no. It's sa ating YouTube channel po mga kababayan. So ito, breaking news sa lahat po nating mga kababayan. Kakapasok lang po ng balita ito mga kababayan. At kalat na po ito ngayon sa social media. No? Nag-resign na po si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary mga kababayan. So ito po mga kababayan, kung ano man ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte, no? Sana po mga kababayan ay hayaan na lang natin kasi desisyon niya yan. Subalit, eto mga kababayan, malamang ang sisi na naman ng mga anti-Marcos o mga DDS na ito sa ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo to mga kababayan, malamang issue na naman to sa mga DDS. Biglaang pag-resign ni Vice President Sara Duterte as a DepEd Secretary. Nako, malamang isisi na naman nila sa ating mahal na Pangulo yan at kay First Lady. Diba? Sasabihin na naman nila yan, kasalanan ni PBBM bakit nag-resign si Vice President Sara Duterte. Diba? O ito mga kababayan, so pakinggan po natin yung vlog po ni Sir Mike Abby. Ito po mga kababayan ay kinuha ko lang din sa kanyang vlog sa live niya. So pakinggan po natin bakit po ba nag-resign si Vice President Sara Duterte. Ito pakinggan natin. Nag-resign na nga po si Vice President Sara Duterte as Secretary ng Department of Education. Yan dahil kumpirmado na yan. Kumpirmado po nag-resign. Nag-resign po ang bilang Secretary ng Department of Education si Vice President Sara Duterte at nag-resign na rin bilang Vice Chairperson ng National Task Force LCAC. Ayan po yung kanyang posisyon. So ayan po ang breaking news. Inuulit po natin, officially po na nag-resign na si Vice President Sara Duterte bilang Secretary. So yun po mga kababayan siya mismo yung nag-resign, no? Siya mismo ang pumunta sa Malacanang, nagsalita na magbibitaw na siya bilang DepEd Secretary mga kababayan. So sana, no? Sa lahat nating mga kababayan, alam nyo naman, ngayon, mainit po ang usapin, Duterte at saka Marcos. So inaasahan mo natin yan, mga kababayan. Malamang, ang sisi na naman nito ay sa ating mahal na Pangulo at sa First Lady kung bakit nag-resign ang DepEd Secretary, Vice President Sara Duterte. So ito po, pakinggan pa natin po ang sinabi po ni Sir Mike Abby po. Secretary, will forever be in your debts. So ito nagsasalita na po si Vice President Sara Duterte. Sa pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng habit-isip na pagtanuyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang mga bata at batang mga bansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano maganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I saw that I tendered my resignation as Secretary of Education effective July 19. So effective po ang on duty pa daw po ngayon si Vice President Sara Duterte hanggang July 19 na lang po siya mga kababayan. July 19 ay iba na po. Iba na po yung DepEd Secretary. So wala pa naman tayong nababalitaan kung kasi biglaan po ang pag-resign ni Vice President Sara Duterte. So wala pa pong nahanap at ang ating presidente na ilagay na bagong DepEd Secretary. So pakinggan ba natin? 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefits of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang. Bagamat hindi ako magpapatuloy na pamamahala sa kaluwaran, patuloy pa rin natin itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino.
Yes, dapat lang. Hindi man ako ang tumatayong Kasi ikaw yung pangalawang pangulo mananatili ng ako isang ina, Republika ng Pilipinas. isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. So yun na po mga kababayan. At ayon pa dito po, no, pinanood ko po yung full video ni Sir Abby. So pinutol ko na lang po mga kababayan. So alam niyo po mga kababayan, hindi na rin po nagpa-interview si Vice President Sara Duterte. Wala na rin pong question and answer, no? Wala nang tanong-tanong. So umalis na lang po si Vice President Sara Duterte, biglang pag-alis. So hindi natin alam bakit ganoon, parang galit ata si Vice President Sara Duterte. Bakit kaya, mga kababayan? Pero kung ano man ang desisyon ng Vice President Sara Duterte, desisyon niya yan, siya mismo. Nagsalita siya mismo. Siya mismo, galing mismo sa bungangan niya na magre-resign siya as a Defense Secretary. Kaya sana sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga anti-Marcos dyan, no? Kung ano man ang desisyon po ni Vice President Sara Duterte, ay respetuhin nyo naman mga kababayan, no? So ayan po mga kababayan, baka mamaya yung sisi nyo yan ay Pangulong BBM na naman at saka si First Lady. Baka sasabihin na naman nila kagagawan ni PBBM niya at saka ni First Lady kaya nag-resign si Vice President Sara Duterte as a DepEd Secretary. Narinig nyo naman po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? O mga kababayan. Pero magtatrabaho pa rin siya bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Totoo naman yan. Totoo yan. Siyempre, ikaw ho ang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Kaya talagang magtatrabaho ka. Siyempre, ikaw po ang pangalawang pangulo ng Pilipinas eh. Sana naman po, mga kababayan, makarinig na rin tayo kay Vice President Sara Duterte ng komento about po sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon po, mga kababayan, grabe na po ang aksyon ng China yan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Grabe na po ang panghaharas ng mga barko ng China. Diba nga po mga kababayan, pinasok na ng China ang BRP Sierra Madre at ayon sa nakalat nating impormasyon, kinumpiska ng China ang mga baril ng ating Philippine Marines na naka-duty at nagbabantay doon. So grabe na ito mga kababayan. Hindi na ito makatao ang ginagawa umano ng China ngayon sa bansa natin. O ayan, tingnan nyo. Tahimik ang mga pro-China sa ginagawa ngayon ng China sa mga sundalo ng Pilipinas. Diba? Tudo sila pagtatanggol sa China. Tapos sinasabi pa ho nila na kasalanan ni PBBM. Kaya nagkakagulo dyan sa West Philippine Sea. Diba? Pinagtatanggol pa yung China. Diba? Ayun pa nga kay Sir Abby, mukhang takot ata kayo sa China eh. Yung mga pro-China eh. Diba mga kababayan? Siguraduhin nyo. Gano'n na ang ginagawa sa mga kababayan natin, mga sundalo natin. Nagawa nyo pang ipagtanggol ang mga China na yan, mga inchik na yan. Walang hiyain tayong mga Pilipino dyan sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Hindi ba kayo naaawa dyan sa mga kababayan natin? Na nandyan ho sila para idepensa at protektahan. Hindi ba kayo na aawa sa kanila? Tapos, sarili nyong bansa, sisirain nyo pa, ipagtatanggol nyo pa yung China? Oh, grabe naman ito mga kababayan. Kaya wala ho tayong asenso sa bansa natin. Mismong bansa natin, ipinagkakalulo natin. Parang doon kayo pinanganak sa China. Diba? So yun po mga kababayan. Basta, hanggat nandyan ang ating mahal na Pangulo at ipinaglalaban ang ating mga teritoryo, sama-sama tayong mga kababayan. Ipaglaban natin ang ating karapatan dahil ating yan. Walang karapatan ng China dyan mga kababayan. So yun po. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless po at magandang araw sa inyo.